So ayan guys, good morning. It's me Eka. Today is February 2. Ngayon na may papakita ko sa inyo ang panghuli ng hipon. So ayan guys, tignan nyo. So ayan guys, meron papakita sa inyo. Ito, kung naaalala nyo yung mga vlog ni Kuya Jimmy, ni Kuya Edwin at saka ni Denden dati kapag napunta sila sa laot, kapag sila ay nanguhuli ng hipon. So ayan guys, ito ay kung tawagin dito sa amin ay bubo. In-order lang ito sa Shopee para dagdag pagkakakitaan na lang din ng tatay namin. So ayun guys, ganito po yung kanyang itsura. Ayan, meron po siyang 10 bakal na ganito. Ayan, meron po siyang 10 bakal na ganito. Tapos meron din siyang tingga pampabigat. Guys, meron siyang 10 bakal na ganito. Tapos dito papasok yung huli niya. Ito, yan, dito papasok yung huli niya. Dito siya. Tapos meron din dito sa kabila. Ayan guys, meron dito sa kabila. Tapos dito siya lalabas. Dito ilalabas yung huli niya. Ayan. Yan, ito yung dulo. Tapos ito din yung kabilang dulo para doon sa paglalabasan ng huli. So yun guys, yan, sobrang mas malaki pa siya kaysa sa akin kasi 10 bakal nga siya. Tapos sa halagang 150 pesos, eh meron ka ng isang ganito. Yan, ganito. Tapos guys, ang pantaan po dito ay niyog, yung iihawin na niyog. Eh ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ng papa ko na iihawin na niyog para ilagay dito sa mga loob nito para makahuli siya ng hipon. So yun guys, papakita ko sa inyo. Yan guys, ganyan ginagawa ng papa ko. Binibiak na ng ganyan para pag inihaw, isang ganyan sa isang bubo. Ayan. Yan yung papa ko, siya yung nagbibiak ng mga buko na yan. Ganito siya itataan guys, yan ganyan. Iihawin siya hanggang sa parang maging sunog na yung ganito niya. Tapos ilalagay siya dun sa may butas ng bubo para pasukin siya ng hipon. So yun guys nga pala, ito, sa halagang 449 pesos ay meron ka ng 3 bubo. Ayan. So tigsa 10 kasi 'di ba 10 nga po yung isang ganto niya, 10 peraso ang butas ng isang bubo. Eh di meron ka ng 30 perasong bubo. Yan, na makakahuli ng maraming hipon. Yan guys, kasi ang bubo po ay hindi siya nasisiro sa huli. Hindi po katulad ng screen na minsan minamala sa pagkahuli, walang nakukuha. Ay di sa ganito po, pwede pa daw po ito makahuli ng mga biya, ng mga hipon, tilapyang maliliit. Eh di parang mas maganda po ito kaysa sa screen. Yan, tapos ito guys, hindi siya nakukumpit katulad ng screen kasi yung screen kapag wala na namang tag-isda ay di pahirapan pang hakutin sa bangka para lang maitabi uli yung mga screen. Ito guys, pagka ayaw mo na siya itaan, pag wala nang mahuli ay huhugasan na lamang ito at pwede mo na lang isabit at itabi. Tapos kapag marami na ulit hipon, saka na lang ulit ito itataan ulit. So mas maganda pa nga ito guys kaysa po sa screen. Sa mga nakakaalam po dun sa mga vlog ni Kuya Edwin, ni Kuya Jimmy at saka ni Denden at ni Tatay Mayo dati, ay hindi po ito katulad nung bubo na panghuli noon. Kasi yung bubo po dati na panghuli sa ganito, yung kawayan po siya na merong pisnet sa gilid na ang butas na ay magkasalungat sa magkabilang dulo. Ito po hindi kasi may kanya-kanya siyang butas sa bawat gilid niya, tapos magkabilaan siya. Pag may butas siya dito, meron din siyang, pag naikot mo ay meron din siya dito. Eh di 10 peraso nga po ito. Eh di ibig sabihin sa 3 ganito, meron kang 30 butas ng bubo. Yan, marami na po agad siyang mahuhuli. Hindi po siya katulad ng screen na minsan wala nga po talagang nahuhuli. Ito hindi ka masisiro. Tapos ayun nga guys, yung naikwento ko sa inyo kanina na meron nga siyang tingga. Ito daw pag itataan, dapat ito ay nasa ilalim. Itong mga tingga kasi ito guys ay pampabigat niya. Ayan. Kaya katulad nga nung sabi ko sa inyo sa vlog kong nakaraan, di ba? Kalimitan nga napapandaw ang mga screen. Pero ngayon ito, makikita mo to pag pinapandaw talaga ng iba. Kasi pag napandaw na to ng iba, nasa ibabaw na daw ito. Ayan, nasa ibabaw na siya. Kasi guys, ang pagtataan nito, nasa ilalim talaga dapat. So, ibig sabihin, kapag may naman daw dito na hindi marunong magtaan, ito ay nasa ibabaw. Ayan, ganyan. Mabigat kasi ito guys, ito yung pinakatingga niya. Lahat ng dulo niya ay meron. Ayan, meron dito, meron dito, meron din dito. Ayan guys, marami siyang tingga. Ayan. Sipin nyo,
sa halagang 449 pesos ay meron ka ng tatlong bubo na pagkakakitaan nyo. Kasi sa mahal ng hipon, nasa 150 pesos ata ang isang kilo ng hipon. Daig pa ang kilo ng tilapia kasi ang kilo ng tilapia guys dito sa amin kapag sarili mong screen ay 100 pesos lamang. Pero pag inangkat mo na yun, nasa 120, 1 o 130. Ay itong hipon na huhulihin itong bubo na to, kapag sarili mo ay 150 talaga ang kilo ng isang kilo ng hipon. So ibig sabihin, mas maganda pa nga talaga to, mas mura pa din to kaysa sa screen kasi sa screen gagastos ka ng 3,000 plus sa isang pardo, tas ang magagawa mo siyam lang, tas binsan bihira wala pang nakukuha. Eh sa ganitong bubo guys, gagastos ka lang ng 100 plus. Ito kasi pinakamaigsi to guys, 150 ang isa nito. Tapos yung kila Kuya Rodi, ganon. Ang kanilang bubong ganito ay tigto 200 plus. So, ibig sabihin mas malalaki siya at mas maluluwang siya kaysa dito. So, ayun, buti pa sila, meron na silang nahuhuling hipon. Si Papa ko kasi mamaya pa lang niya ito itataan kapag nakapag-ihaw na siya ng nyog na ilalagay dito sa loob ng mga bubong ito. Tapos, hindi na ako guys makakasama sa pagtataan ng ganito kasi alam niyo naman diba nung pumunta ako sa amin nung nakaraan, sobrang taas ng tubig. Tapos, nakakatakot din bangkain dahil maraming water lily. So, ayan guys, ipapakita ko lang pala sa inyo ang hipon. Ayan guys, ganito siya kalalaki yung nahuli ng anak ni Lola Binma. Ayan kasi guys, may ganito din yung anak ni Lola Binma, pero mas malalaki dito yung bubo ng kanyang anak. Yan, ganito kalalaki guys yung nahuhuling hipon. Ayan, napakalaki niya. Ayan, ganyan kalalaki yung hipon na nahuhuli niya. Tapos guys, bukas, abangan nyo na lang sa part 2 ang resulta na kung meron na bang nahuli tong bubo namin pagkataan ng papa ko. So ayan guys, see you next vlog. Bye-bye!